on, sino next? Yes, thank you so much, and Jet ka naman. Proud ka, boy. Thank you so much, Kasi Mary. nakapag-scarf ka. Yeah. Umabot ko na Very challenging. Ito na, next set of question yung kagaling ni Alan Sampon. Oh, Alan is here! Pa-picture. Yeah, congratulations everyone. For sure, marami na excited after the kasantahan nila ni Direk dun sa end of February is ngayon, Cloudy Mother. So marami na ng mga kabataeng nag-aabang what is all about. Pero, talking about mother, di ba? Parang pag mother niya pinag-usapan medyo mabigat or magaang or masaya, di ba? May mga experiences tayo sa mother natin. Yung question ko po, siguro to all the cast wants to answer ko. Ano yung memorable experience niyo with your mother na hindi niyo po malilimutan in your entire life? Okay, who wants to answer? Si MC. MC. Ako yung hindi ko makakalimutan sa mother ko. Very supportive kasi ng mother ko eh. Lahat ng kailangan ko dati. Dati kasi may mga team, may mga sa comedy bar. O ngayon, mga team. Team. So, pag kailangan ko lang very well mother ako. Talagang siyang gumagawa lahat ng mga damit ko. Yung mga hindi ko makakalimutan sa mother ko. Very supportive sa pinili kong word. Anybody else? Ako medyo dramatic kasi I grew up na alcoholic yung father ko. But I admire my mother so much. For me, siya yung hero ng family namin. Kasi talagang tumayo siyang tatay at nanay. At saka never niyang nag-walk or something or iniwan yung father namin. So I love her so much. What a beautiful memory. Anybody else? Unforgettable or memorable experience? Ay, si Lucas. Ako po, every time pag nangilangan po ako, lagi po ako tinutulungan ng mama ko. Pag may kailangan ng ticket, lagi siya pumupunta. Tapos pag kailangan ko ng internet, hindi ko nagagawa siya sa akin. Nakalit ko na sa akin sa kitaan. Nagpapalala ng mama ko. The simple things, no, Lucas, no? Okay. Anybody else? Unforgettable memory? Ako yung dati nakita sa alcohol. Araw-araw nakikita ko siya umiinom siya ng Green Cross. Yung nanay ko naman kala ko. Yung nanay ko naman, very supportive din yung nanay ko. So, siya talaga yung, nung nalaman ng bata pa naman nalaman ng baling ako, parang first year college ako, nalaman ng baling ako. Tapos may isasali ako ng whiskey, tapos wala akong gown. Tapos yun, may pinusuot siya sa aking gown. Tapos yung nalaman ng tatay ko, nag-away talaga sila mag-yura. Kasi sa tatay ko yung pinusuot niya sa akin. Set. Set kid. Hindi. Most memorable, so napakadaming memorable na karanasan ko sa nanay ko. Mabibigat, magagaan, nakakatuwa, masaya. Yung mabigat, dahil sa mabigat eh, hindi ko makakalimutan na yung naalala yun. Nung napatay kasi yung tatay ko, mas pinipilit ng nanay ko na, ito po. Sila baka mag-joke ka na naman. Nung napatay yung tatay ko, kasi yung pinagay yung tatay ko, pinagay siya. Tapos pinipilit ng nanay ko na yung anak gusto siya, eh wala naman mahirap ko rin ang panahon. Mga araw-araw pupunta kami sa City Hall, tapos hindi siya makatulog, tapos ang dami-dami na rin pinapasaya sa kami. Ang dami namin hinihinga ng tulong para bigyan kami ng tulong. Hanggang sa, pag nasa City Hall na pag may hearing, hindi na magbukas sa utak ko yun kasi very traumatic. Yung nakikita ko tuwing may hearing, siguro kami nakikita ko yung pumatay sa tatay. Tapos tinotraumatize kami lalo. Hindi pipilit kami ng nanay. Kasi yung nanay ko, sabi ko, hindi pa natin alam yung depression na salita. Pero sigurado, grabe yung depression ng nanay ko. Yung parang siyang ating sa paya. Pero every day she made sure to go to church na nakabelo. Nung pala yung nanay ko pag nagsasama ng nakabelo. Yun yung mga mabibigat na alaala ko. Yung mabigat na pagkakataon yun ang nanay ko na hinaharap niya. Kasama niya ako. Bigbit na ako sa City Hall sa bata. Pero ngayon man, happiest, just recently, we came from Italy. Punta kami ng Rome, punta kami ng Vatican. Kasi birthday na nanay ko noong October 7. Kasi ang dream niya makapunta sa Assisi at saka sa makapunta
Hello. Namatay. Nawala. So ayun na nga, so yung nanay ko, saka ako napunta kami ng Italy kasi nung birthday niya noong October, ang trip niya magpunta ng ng Assisi at saka mapuntahan yung Four Holy Doors kasi magsasara na siya. Sa January, magsasara na yung Four Holy Doors sa Vatican tapos magbubukas siya ulit sa susunod na 25 years pa. So sabi ng nanay ko, baka hindi ko na siya abutan, kailangan mapunta ng Four Holy Doors. So nung birthday ng October, nag-shooting kami, kaya sabi sa nanay ko, patapusin mo na ako ng pelikula, pupunta tayo. So we went to Italy, pinuntahan namin yung Four Holy Doors. She was crying, ang saya-saya niya, sobrang saya niya. Tapos, ayun, umuwi siya, Umuwi kami at paulit-ulit yung sinasabi na, anak, salamat, ang swerte-swerte ko. Naranasan ko pa. Kasi ang tanda na ng nanay ko. Kaya yun ang pinipilit ko ngayon, ibigay ko yung mga gusto na kasi matanda na. Matanda na yung nanay ko. Kaya, ayun, ang saya-saya ko na hanggang ngayon nakakagawa pa rin kami ng napakagagad ng maraming memories ng nanay ko. Para natatalo din sa yung mabibigat at mababait na alaala pinagsamahan natin. Thanks, guys. Anybody else? Bago tayo mag-move to the next question, Nats? Ako naman, I guess yung sa akin sobrang simple lang. Pero kasi pag naaalala ko yun, talagang, ano siya, talagang sobrang importante pala ng memories. Madami kasi siya. Sobrang importante pala nun sa akin. Kasi yun yung isa sa mga memories na sobrang nag-build sa pagkatao. I mean, before pa mangyari lahat to, before pa ako makilala, nag-VTR pa lang ako. Nung time kasi na yun, yung mga VTRs na pinupuntahan namin, nasa Makati. Tapos sa QC ako nakatira. So, almost every day nag-MRT kami ng mom ko para makatira ng mga VTRs, kaya casting. Tapos ang haba-haba ng pila. Laging sobrang haba ng pila na yan. Tapos mag-ano pa yan, magkakataon pa yan, mag-stay pa kayo. So normally, late na kayo makaka-uwi. Pero pag nakaka-uwi naman kami before dinner, bago kami sumakay ng MRT ng mom ko pa uwi, kakain muna kami sa may SM Makati. Tapos doon lang kami, tapos favorite ko pag mga alpha, tapos may siomai. Siyempre, ano yun parang sobrang simple lang yung time namin. Tapos chili, sobrang favorite ko pa yung chili na syempre. Yun yung hindi ko talaga makakalimutan. Kasi, ano siya, paulit-ulit yun. And ngayon na medyo tumanda na ako, parang I look back into those moments at sabi ko, grabe na, yung mga ganong memories talaga yung mga nagsistick sa'yo. Sobrang simple lang niya, pero masaya. Pero hindi ko rin nanay ko nung bata kung sumakay ko sa bakbo. Masaya-saya. Nakita niyo yung brand, may mga ulam pa, may mga chili. Sorry. Charot lang. Parang nakuha yung kwento, diba? Kaya ka na nakalilaw, di ba? Thank you, Nats. Thank you, Alan. Yes, ang next set of questions naman yung nagaling kay Chris Ramos from One Music English. Hello. Kay Meme, kay Nabi. Well documented naman na parang feel selective kayo when it comes to choosing which projects to do. So, ano yung meron sa film at sa kwento ng film na nag-convince sa'yo na kailangan yung gawin yung film na? Ay, ako talaga yung pattern na nag-guess siya agad. Kaya masarap sa pakiramdam ko. Nag-guess siya agad kung ako ba lang sinabi niya sa kanya. Ako naman isa sa mga pinakamalaki ganun kung ba't kailangan gawin ito pelikula ko kasi nasa kontrata ko ba ako ng pelikula nito. Diba? Hindi maganda talaga yung pelikula. Gusto, hindi ko siya pwede planihan kasi matino siyang, makabuluhan siyang pelikula na ididirihin ulit ni Direk June na. Eh, ang laki-laki ng bilit at tiwala ko kay Direk June. Kaya pag sinabi mo, kasama kami ulit, parang sinabi, wala pang konkretong konsepto. Go din ako kasi alam ko, I'm good hands. I'm very good hands. Tapos, ang ganda ng binuhuli ng story mga writers na Direk June kasi sila talaga yung buo nito at makabuluhan personal din sa kanila. Personal din. Kaya
mahalaga din sa akin na matrato ko ng maayos yung character ko kasi mahalaga sa kanilang mabuhay yung character at yung story ng character na piniplay ko dito. May wawa yung pelikula. Meron siyang magandang sinasabi. At the same time, masaya ako na I am given another chance to showcase yung ibang pang kayang gawin na sa edad ko to sa tagal ko na rin napagawa ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Meron pa rin nahuhugot at ipinapakita si Direk Jun na bago sa mga kakayahan ko sa mga tao. Ako naman, just to add on to that po. Well, obviously, that's one of the reasons din po kung bakit talaga ako napao. But also, si Direk Jun kasi dapat magkakatrabaho po kami before. Tapos hindi natuloy. So, I think ang dami ding reasons why. But also, yun nga po talaga pinapwede ko kanina. Kung binanggit sa akin ng mommy role goals, syempre medyo napa-actors kami lahat. Kasi nga, baka nga naman ma-typecast ako din sa role. Ngayon, mature naman ako masyado. Pag naman yung kwento din po kasi it sheds a light on motherhood and the different kinds of motherhood. Kung paano maging nanay, iba't iba din po kasi yan. And talaga namang, I feel like it will start a conversation. So yun po, I think very important din talaga na magkaroon tayo ng ganitong klase ng material na ipalabas at makita ng mga tao. Kasi napakaganda din naman po talaga ng kwento. Thank you, Chris. Actually, gusto ko talaga si Direk Jun. Parang naging dynamics na device this time around. Kasi syempre, I would understand kung in the February's medyo nagkakapahan pa kayo. Pero this time, parang Definitely, I mean, everybody in the production, when we were doing it, during the post, everybody says that this is the best performance yet from the main. better than the breadwinner. Better than Petra Caballo siya. Layo na Petra Caballo eh. I mean, the first few days pa lang talaga, in fact, sinabi ko na yun, mas confident ka na ngayon. Okay. Of course, syempre, importante ba yung maging uncomfortable ka, di ba? Para mas na-challenge ka. Pero ito, nararamdaman ko na mas confident ka. But ang difference kasi dito, dun sa breadwinner, mas kita mo yung vulnerability ng character. Kasi mas maraming movement sa she's going and she's alone. Well, with the breadwinner, lagi siyang surrounded. And of course, that's scary to be alone and vulnerable on screen. Yun yung isang malaking pinag-aagawa. And yun yung mga moments at, kailangan na yung usapan ng character. Maraming moments na pag hinuhugot namin yung character, nakikita kong gaano kabigat para kay Lynette. Natapos na yung take, hindi pa rin makahiwalay sa character kasi ganun kabigat yung dating sa kanya. Alam mo na kung bakit push yung buttons ni Mimel. Oo, pero ano lang, sa mga, kasi may mga eksena na naging mabibigat, tapos syempre kung artista ka, nasa camera ka, na i-release mo, diba? Pero ikaw bilang director, sila naka-release na, ikaw big ko ba? Ang bigat, feeling ko mas mabigat to, mas masaya to. So talagang mas level up talaga siya sa bedroom. Vice, direct percentage, saya, lungkot, drama, comedy, ilang percent? Parang 50-50. Okay. Parang 50-50. Siyempre, sisimulan yun. Ayun, paano malaman yun? Kaya ako tatawa siya. Sa ayaw, pinulas na eh. We made sure na tatawa at makukurot ang puso. This is a comedy movie with a big heart. Okay. Sino sa mga cast members na nag-deliver ng saya? Sino nag-deliver ng comedy? Lahat sila. Yung mga BBB, sila nag-deliver ng aliw na silang kulay dun sa wedding house. Nakaharutan. Oo, nakaharutan na yan. Yung tamis-tamisan, ibig-ibigan, bata-bataan, busilakan. Ayan. Si Esnir, si Shubi, si MC, si Iya, kahit si Miss Carly, nagbigay din dito, nagbigay ng pasa sa mukha namin ni Iya. Yun, lahat nagbigay. Yun ang husay din talaga kay Direk Judy. Kahit ang laki ng mansap, ang laking cast, na artista, may hindi siya yung pwedeng wala na tuloy. Yung gano'n, nabibigyan niya ng ganap ang bawat isa. So nagning sila lahat. Okay, we move now to our next question for Iya, MC, and Isnir. The film explores motherhood and chosen family. As part of the LGBT community, how has your perception of motherhood or family changed?
And we were in school, when we were in school, we were taught that when you were asked in English, you should answer in English as well. Esnir, you go first. I believe Manu has it all. So you answer this, Manu. What's the question again? How has the movie changed your perception of motherhood? I know MC can answer it. Well, as you should know, I prefer to be the first runner. Akala ko sabihin mo, I think the writer can answer it. Ikaw lang isli, ang ganda ng Nakakalimutan. First runner ba tayo yung nilalaban? Wala na, wala na napulot. Isli na sa'yo ni Terry. Umaasa na talaga may mapupulot. Ako nga pinipilit ko lang may mapupulot kayo sa akin. O diba, nabago ba? Siyempre po, as part of the LGBTQIA+ community, siyempre, nabago po rin yung perception talaga namin dahil po ako sa mother. Kasi mother comes in all forms. At hindi lang po talaga siya sa isang gender. May iba-iba po tayong klaseng mother. We have Metavice, we have mother material sa baby ko, si mom. We have mother nature. So like, iba-iba po. Kaya, ayun. Yes, you will continue. Ganda ng sagot ni Esnir, ha? Kasi ako, nag-portray ako dati as mamo, di ba? Yung dati. So, ang perception ko about mother, sabi nga, tama kayo, walang gender ang pagiging nanay. Pero yung tatay yung inanay, yung sino. Kaya ikaw, saan ka rin magiging nanay? Ganda rin ang sagot. Ang MC, ang dami. Basta marunong kang magmahal, pwede kang maging nanay. And thank you. Ganda! Short and sweet. Si Sweet, speaking of short and sweet. Siyempre, yung motherhood is a responsibility. Ako, minabi naman ako. I'm a mother to many gay people, gay friends of mine, and in the past years, ma-attend na ng mga workshop, nabibigyan ako ng workshop sa mga batang bakla, ng mga motivational speaker din nila ako. So, actually, aga ko naging mama, aga ko naabot ang mga status. As in ngayon, pumunta ako sa mga gay clubs, hindi mo mas matanda sa akin, mamasin na rin ang tawag sa akin. So, ang feeling ko, ang pagiging mother is really a big responsibility. Madaming pwedeng tawagin nanay, pero responsable ba yung tao eh? So, and part of that responsibility, nasabi nga niya, dapat marunong ka magmahal. But other than that, mataling magmahal, pero responsibility mo yun, hindi ka ng magandang future, yung mga ginagawa mo anak-anakan, or yung tunay mong anak for that matter, or yung tinuturing mong anak, whether biological or in paper lang. Responsibility is really very important. I love it. Okay, next ball. Meron po mong tatanong dyan? Wala na. Okay, I'm going to proceed with the questions given here. For Vice, gano'n ka-involved sa creative process ng movie mula kay Jane at Sir Mike Kapamilya? Bilang pakailan meron na kayo episode. Kasi gano'n kami ni Direct June, nasimulan namin ng gano'n. Sa unang meeting pa lang, magkasama na kami. Pareho kami nag-iisip kung ano yung, pareho kami kasama ng writers, ng movie, kung ano pa rin ang concept, sa cast, kanya-kanya kaming batuhan, sa title, kahit yung breadwinner, may chat group pa kami, puputukan yun, pati sa script, sa lahat eh, si Direk June, he not only decides for himself, he always asks, and masarap sa pakiramdam na lagi niya ako tinatanong, hindi niya ako ng opinion, hindi niya ako ng view. Hindi namin pinapabayaan ng isa-isa. Pag meron din akong pakiwari ko ay, Direk, parang pwede ganito. Malaya akong sabihin ko sa kanya yun. Hanggang sa pag-i-edit ng main pick, yung gano'n. Ito kasi, last year, binulaga nila kung ayaw nilang ipanood sa akin ng main pick. Gusto nila, papapanood ko siya sa araw mismo ng December 25. Walang pa-preview. Walang gano'n. Gusto nilang biglayin ako. Pero ito, sinama nila ako dun sa pag-design kung paano ilalatag yung main pick. Yung unang edit pa lang, pinapakita na nila sa akin, tinatanong nila sa akin, Vice, kumusta? Ano pakiramdam mo rito? Anong gusto mo? Gusto ko itagdag, gusto ko tanggalin. Hanggang sa nabuo yung final edit ng main pick, sinama nila. They're part
Marvin from start to end. Di ba? Kung yung Disneyland ba, pinasara nyo? Oo, pinasarap din, no? Pinasarap. Nandun kami, binigyan kami ng time exclusively for us. Tapos, isinabay kami sa nandun yung tao. Right. Tapos, binigyan ulit kami ng oras na para sa amin lang. Tapos, hanggang sa nagsara siya, nandun kami. Ganda. Lucas, kamusta yung experience sa Disneyland? Ganda po. Sobrang ganda. Kamusta Mickey Mouse? Opo, lahat ng characters. Ang saya. Ilang days kayo siya sa Hong Kong? Parang, one whole day ako, pero sila, parang 2 days sila. At saka hindi lang namin kasi ginamit yung design sa location. I mean, we had the Fab Five. I mean, hindi biro na makuha sa mga Mickey Mouse. Mickey, Mickey, Donald Duck, Casey, and Goofy. For you to be able to get past ng superstars, bibigyan kayo ng certain number of time. And to be able to get, paano nakikipagtrabaho talaga sa superstars. And I have to credit talaga na si Percy had, connections with this Pero sino connection sa Disney? Si Vicky talaga, ex-Nick Percy. He used to work so nagamit talaga namin yung connection niya. Kaya nagawa namin. Nung kinuha na namin yun, naglalak ako. Yung sumasayaw sila kasama sila. Alam mo, stream ba yan? Hindi. In-achieve talaga. May oras na binigay sa akin, we have to shoot that in 15 minutes. Nagawa naman yan. Pati yung pa-fireworks, binigyan na kami ng magandang pwesto para ma-shoot namin yung fireworks din sa gabi. Oo. Nagpa-report pa sila sa Bukawi ng mga Meron naman silang sarili. Oo, pero ano lagi pa sila mga goodbye bakla ng mga Pinoy na Pinoy, eh, no? Nakaka-proud kasi we are the first movie in Asia na pinayagang mag-shoot sa Disney. Uy, sa totoo ba? And to third in the whole world. Wow, congratulations. What a feat for Call Me Mother. Ito, may tanong ako before we go to the prom. Ganyan ako tayo iniisip eh, while driving eh. Sabi ko, anybody from the cast can answer that. Is there anybody outside from your biological or real mother na tinuring yung nanay? Na may ginawa sa inyo something very, very significant and important that really touched your lives? Anybody, even Tichanda and Army can answer ha. Si Peter. Ako po yung lola ko. Kasi yung mother ko po, bata pa lang po ako, maaga po siyang pumunta ng ibang bansa para po magtrabaho para sa pamilya namin. And naiwan po ako talaga sa lola ko. And siya po yung tumayo talaga na parang nanay ko. To the point na tawag ko po sa kanya is mama. Okay. Parang mother in Kapampangan. Maraming ganyan ha, di ba? Yung mga lumaki sa lola. Di ba? Anybody else? Shoes. Siguro po si, as I navigate kasi my way sa Starbucks, marami akong walang hindi alam. And really help pave the way for me to learn, be accountable, and actually, grow sa industry. So, he was like the lighting torch, yung parang guidance, naging guidance ko po, ikaw may para malaman kung saan ako dapat lugar, saan ako dapat alam ko kung saan ako pupunta. So, parang naging guide ko po si Rebe. Parang in a way, siya po naging mother ko sa industry. Parang ganun po siya. Benefit din kay Shuki kasi inaalaw na ako ganun. Pinapayagan na ako. Kung sabi ko siya, pwede ko siyang pagalitan, pwede ko siyang pagsabihan. Ang dami na nga natin pinagdaanan, ang dami na namin napag-usapan, ang dami na natin nasabi sa isa't isa. Ganun kami yung dalawa. Yung pag may nararamdaman kami sa isa't isa, pwede namin sabihin sa isa't isa. Pwede namin i-resolve na tayo lang to. That takes a lot of, first, maturity. Second, love for each other. Love ko yun si Shuki. Kaya sabi ko, kung tayo malulunod sa ingay, kailangan tayong dalawa magkakaintindihan tayo. At magkakaintindihan ko yung Shuki. Shubi, reaction to that. Talk to Donnie Vice. Hindi, parang ano yung sa mga mother, hindi ka call me mother. Ayun, so, I'm happy to be given this chance na maka-breathe
Kilala ko kayo na. Okay, anybody else? Ako naman, Jay, my whole career, I was so lucky na ang buong career ko ay hinulma, rainstorm, ginapa ng women of ABS-CBN. These are the gay people who are older than I am, na nakuha sa ABS-CBN. So, well, technically, ate ko sila, pero parang silang nanay sa akin, especially to my career. These are, yung pumasok ako sa industriya, at that time, mga boss na sila, mga writers na, director na. So it was really very easy for me to transition from being a production staff na off-camera. And eventually, to become an actor dahil sa kanila lahat talaga. Sila nagsabing bakla, kung artista ka na sayang, ang ganda mo, ang talent mo. So these are mainly Derek Grinan, Wendy Ramos, Direk Joel Mayani, Roxy Litrica, Louie Andrada, B-Boy Arboleda, my first manager, Eric Salud, Don Quaresma. So sila yung talagang mga ate ko na really live my career and created a masterpiece na ang pangalan ay The Universal Scene. Mas feel sila na bigay ng title sa akin. So I'm really very thankful hanggang ngayon sa kanya. And I'm doing, so kaya ako naman, it's my time to mentor. Yun naman I'm trying my best na gawin niya sa mga batang bakla naman na hanggang kaya ko i-uplift sila, tulungan sila, mag-develop, gapanan ang kanilang mga career. Thank you, si... Ako si Derek, ay sorry. Okay. Si Derek Wen. Oo. Siya talaga yung nanay ko. Bago ko inako kayo ni Direk June. Si Derek Wen talaga. Nung nagsisimula ako, siya yung nagpaglaban sa akin. Siya yung nagbenta sa akin sa Viva Films. Siya yung naglaro sa akin kahit napagihan ako ng iba. Siya yung nagtiwala talaga sa akin. Siya yung nakipaglaban sa akin kahit ayaw mo na akong bigyan ng role sa teleserye kasi dami na daw bakla. Ginawa niya ako babae, ginawa niya ako salamin para lang nandun ako sa teleserye. Tapos ngayon, si Tita Con, parang talaga siyang nanay. Parang siyang nanay na best friend, na kapatid, na yun, si Tita Con, yung nanay na nanay ko siya, yung mga ginagawa ng nanay ko sa akin, ginagawa niya sa ibang paraan. Kung paano ko inaalagaan ang pinaglalaban ng nanay ko, ganun si Tita Con sa akin. Ako naman, ewan ko yung mga gets, hindi na kilala ko. Pero syempre si Direk June, malaking utang na loob ko talaga sa idea first kasi love na talaga ako from noon. Pero naging mother ko rin si Direk June ko nung nabubuhay pa siya. Kasi bata pa ako noon, yung first movie ko sa kanya with Nora Honor and Vilma Santo. Nora Honor and Christopher De Leon. Noong last day, siguro mga 18 years old pa lang ako noon, umiyak ako. Sabi niya, ba't na umiiyak? Kasi last day na ba ito? Parang enjoy ako. And then he asked me, sabi niya, anong gusto mong mapuntahan na sa abroad? Sabi ko ba, yung Eiffel Tower, ganyan. I never thought na masyado na rin akong minahal na parang anak na sa bahay namin sa Santa Ana. Siya nag-spend ng Christmas Eve and New Year's Eve. And then, talagang sinama niya ako sa mga film festival noon na kahit hindi naman ako kasama talaga dun sa pelikula. At sinama niya ako, anak. Kasi binibili niya ako ng gano'n. Kasi hindi ko alam kung anong nakita na sa akin. Pero ginawa niya talaga akong anak niya. At parati niya ako at ginabayan niya ako. And I made a lot of movies with him. And sobrang respect ako sa tao. Thank you, Dick Army. Chanda. A mother comes in many forms. No gender, no age. Of course, my mother was my hero too, because until I was 18, before I ran away from home, kasi nag-ilas, nag-rebelde, syempre she was always there to guide us. Kaming dalawang katuwang because my father left our family. So, she was my hero, pero physically, because I left home, she was still there guiding me, pero nung napunta na ako dito sa Manila, in the early 80s na, until now, yung mother ko talaga, who I think has nurtured me, whatever little seed of brain I
motivate niya at ano, our national artist, si Ricky Lee. Na hanggang ngayon, lahat ng natututunan ko about life, about feeling each other's needs, wisdom, humility. Ricky Lee's name is so great, but he's the most humble person I know. And I pick up from there. So ngayon, I'm looking forward to another Christmas pag hindi ako nakaka-uwi sa Cebu. Siyempre, I'll be spending Christmas again with him. And also, I want to thank him talaga for saving my life because there was a time I was wayward. I was into drugs and it was kind of a bad stage. But what woke me up was the idea that if I keep doing this and if I don't mend my ways, I'm going to lose this friend. And this is the one friend and the one mother I'm going to lose. Thank you very much. Our national artist, diba? Sayang si Carmi Lino, si Miss Chanda, Ricky Lee. Mag-isip ko yung si Shubi, ba't ako na kayo mother? Huwag mo naman sabi. Huwag mo naman palita. Maganda na record na namin. Hindi ako magpalong ng mga kapapisan ako ng show na political game. Wala kami dito sa MMM, political game. Oo, nilalaban din. Nilalaban talaga. Iya? Ako, of course, sa industry namin sa comedy bars, ang nanay talaga namin, of course, may Vice and Ate MC. Kala ko dati wala ng comedy bar dahil sa pandemya. Dumating na sa panahon na gusto ko nang umuwi ng probinsya, magsaka na lang, charot. Hindi, parang nanginit. Wala na. Hindi. Yan, magsasaka? Oo. Sabi ko, na may baka magsaka na lang ako. Eh, hindi natuloy. So, nagsak na lang siya. Wala na. Hindi ka alam yun. Pahalata. Nagsak ng rice. Naglagay ng nagsak ng rice. Sako. Sabi ka din siya. Yun talaga ang gusto na nga, binigyan kami ng bagong tahanan ulit itong Ice Comedy Club para magbigay ng bigaya. Kaya maraming salamat kay Nene, kay Ate MC. Ibang anak-anak ka rin, no? Ibang anak-anak ka na rin. Oo, mga boss ko, ito dapat mabait ako. Sino papasweldo sa Anybody else? River, Brent, Esnir, meron ba kayong gusto idagdag? River, tinatawag ng MC, gusto mo daw siya maging nanay-nanay. Ano? Kasi wala siyang nanay, yung mom niya lang talaga ang mom niya eh. Wala siyang nanay-nanay. Si MC nag-over, baka gusto mo na siya maging nanay-nanay. Kasi yun mo. Oh, gusto mo daw yung kasama sa kanan. Ganyan. Okay daw, MC. Alakas daw. Okay daw. Ay, wala namang problema. Ako naman eh, tumakot ang anak-anak. Dami, ha? Okay. Thank you, everybody. Sino na sa?